chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Ito. Hello po. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Tech Pupop Channel, ang channel ng mga farmer at hindi ng mga farmer, ng mga learner at viewer na magagaling. Atin pong ipapakita sa inyo ulit yung mga present activity dito sa ating bukid. Hindi po natin na-update kaagad yung ating harvest sa mais. Ito po yung ating pinag-harvestan. Yung intro po nito, makikita nyo po yung kung ilan yung mga sako na nakatayo na i-collect na nung mag-haul or yung maghahakot para may treasure. Pero hindi po natin naipakita sa inyo kung ilan yung na-treasure, ilan yung total na kilos. Pero mag-stay po kayo sa ating video. Tapusin po ninyo dahil sasabihin po natin lahat kung ilan yung ilang sako, yung ating na-harvest, yung kilos, but approximately yung kilos. Tapos kung ilan yung napagbentahan din natin, para makita nyo kung gaano pa talaga kalaki o ano yung maaani natin, makukuha natin sa pagtatanim ng mais. So alam nyo, dito sa ating kinaroroonan ngayon, ito kapapatubig lang natin dahil ulitin natin yung pagtatanim ng mais. Tatamnan ulit natin dito, pero ganito na, pinatubigan ko na ganito, tatamnan na rin na ganito, at para makita yung difference kung ano yung magiging outcome. Though alam ko na mas mababa yung magiging ani dito kasi hindi naararo, saka yung season, yung mainit ang panahon, at isa pa yung talagang kailangan nito ng tubig. At expect ko talaga na mas mahina yung susunod na ani dito. Itong kabila naman, tinamnan natin yan natamnan na po yan ng okra. Kasi napansin ko na hindi nagbago yung presyo ng okra, kaya ito okra. At doon sa bandaron, may dalawang linya, tatlo yata, tinamnan ko ng pakwan. Kagaya ng nasabi ko sa inyo, nabanggit ko ng mga previous na video na ito ay tatamnan natin ng pakwan. Though hindi lahat kasi nag-aalala ako baka maging damo yung damuhin ito, mas okay na yung okra. At least yung okra medyo mas matibay siya sa demolition o sa glyphosate na spray ng damo. Expect ko dito na maraming damo. So ang okra kasi hindi nagbago, kaya tanim tayo ng okra. Yung baring smooth green. Atin pong isasalaysay sa inyo yung naani natin dito. Though yung target natin na 16 tons sa isang hektarya, kinalulungkot ko pong sabihin na hindi po natin na-attain, hindi po natin nakuha
yung 16 tons na target natin. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa, itutuloy ko na abutin po yon dahil yon ang aking goal. At nasabi ko na sa inyo, kasi pag nasabi ko na, talagang gagawin ko po. So next year, yun ulit ang aking magiging target na kunin. So ang nakuha natin dito, yung nakita nyo nakasako na yung una, ang bilang nun, kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi ko personally binilang yon, pinabilang ko lang sa mga nag-collect dahil hindi ko maharap dahil sa daming trabaho natin. Pinahakot ko yon, pinasako ko yon, tapos pinatahi ko. Hindi na ko yun nagbilang, pinabilang ko na lang sa anak ko, pero hindi eksakto yung dalawa silang nagbilang, pero magkaiba yung number nila. Yung isa 170, yung isa 180 yata, o hindi ko alam kung ano yung eksakto talaga. Pero yung total na nito, kasi yung ilistahan, hindi na rin ako yung pumunta sa bumili mismo. Yung nung tinimbang ito, hindi ko na rin basta yung listahan nakita ko, pero hindi ko nakuha yung listahan. Ang ito kulang mga 100 na sako ito nung na treasure na. At ang timbang ng bawat sako ay mula 65 hanggang 70 yung timbang. Dry na po yon. Hindi ko ito binenta ng wet, dry po na binenta natin. At ang per kilo nung ating mais ay 1940 po yung per kilo ng ating mais. At kung ilang tons yung kulang yung dry, kulang yan, kulang 6 tons yung kilos nun. Tapos yung kung i-convert natin yung sa wet, pag yung timbang na wet, hindi pa rin lalabas yung 8 tons eh. Kung di ako nagkakamali, mga 7,800 yata yung timbang nun kapag pero hindi natin parang kinonvert ko lang kung sakaling wet yon, parang ganun yung kanyang magiging timbang kung wet. Pero yung timbang nito kulang 6 tons nung binenta natin. Tapos yung napagbentahan natin mahigit hindi ko sasabihin yung eksakto, mahigit 100 yung ating napagbentahan ko dito. Makikita natin na napakaganda yung naging outcome, though hindi natin na-achieve yung ating goal na naging ganado ako kasi napakalaki ng aking napagbentahan na hindi ko pa nagagawa dati. So sa laki sa taas ng presyo kasi ngayon, talagang nakuha ko yung ganong mahigit 100,000 po yung ating napagbentahan dito. Wala pang 1 week, pero yung perang napagbentahan natin hawak pa po natin hanggang ngayon. So kung kayo ay nagmamais, kung kayo ay at wala pa kayong masyadong alam, mag-update po kayo dito para kasama natin kayo matututo, kasama natin kayong gagaling sa mga procedure at sa mga gagawin para gumanda yung ating mais. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood, patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At i-share nyo po sa mga iba para may mga matuto din at may mga aangat din sa buhay ng mga farmer na kagaya natin. So ipapakita ko po sa inyo yung ating napagbentahan para yun na lang yung ito yung natira. Nakabili na kasi ako nakabili na ako ng binhi, yung mga pinangbayad ko sa nag-haul, sa naghakot, pinangbayad ko sa nag-treasure, sa mga taong tumulong at yung tumulong sa pagte-treasure. Ang dami na sila yung nagtahi, yung mga naghakot dito. So noon, kung noon nung una,
nagagastos ko kaagad yung napapagbentahan ko. Pero ngayon dahil may sili tayo, pataas na yung presyo ng sili. 25 per kilo, pero kung kumisan 30 per kilo, at ang nakukuha natin may gitsandaan na kilo kada pitas, kaya hindi na natin masyadong nagagastos yung may naiipon na tayo sa mga pinagbebentahan natin. Ito po yung papakita ko po sa inyo yung napagbentahan natin, pero mahigit ganito yung napagbentahan ko. Ito yung natira. Yan po. So napakagandang sa kalahating hektarya, mandakin mo makakahawak ka ng ganito na mapagbebentahan sa mais. So kung gusto nyong matuto, kung gusto nyong ma-achieve yung kagaya natin, tutok po kayo sa ating channel para maituro ko po sa inyo kung papaano yung mga procedure, yung mga gagawin para kayo'y umani rin ng malaki. So imagine, tinitignan ko nga kung 1 hektarya sana yung aking tinamnan, siguro makakulang-kulang 250,000 yung ating napagbentahan. Itong kalahating hektarya, ganito, malaki-laki. Kapag 5 hektarya ang tatamnan mo, tapos ganon kalaki yung aanihin at pagbebentahan, sa 5 hektarya makaka 1 milyon ka pala ng pagbebentahan sa mais kung susundin nyo po yung procedure at ginawa natin dito. Medyo ko ngayon dadamihan ko po yung paglalagay ng winner, kasi nakita ko na maganda yung winner kumpara sa itong yung complete. Marami kasing micronutrients yung winner, so yun din ang ilalagay ko sa okra, ganon din yung ilalagay ko sa pakwan at sa melon, na trial lang po ngayon, pero titingnan natin kung anong mangyayari sa ating melon at sa ating pakwan. Ganoon din sa ating okra, nalalagyan natin ng winner. So sa mga may katanungan, sa mga may gustong malaman tungkol sa pagmamais, tungkol sa paggugulay, patuloy po kayong tumutok, patuloy po kayong manood sa ating channel. Nire-recommend ko po na mag-subscribe po kayo at i-click yung notification bell. Libre po yung pagtatanong, though merong mga may mga nag-join po sa ating channel na nagbayad, ay magtanong po kayo at mag-update po kayo para matulungan ko kayo, maturuan po kayo. So trinetris ko po yung marami sila na nag-join. Kaya gusto ko na mabawi po ninyo yung mga gagastusin nyo sa pag-join sa ating channel. Gusto ko kayong tulungan, gusto ko kayong tutukan. Hindi ko sila makakontakt, kaya kung sino man po sa inyo, yung mga alam ko lagi kayong nanonood, pakibigay nyo po sa akin yung anyong contact number para maalalayan ko kayo. Magabayan ko po kayo sa inyong mga ginagawa. Alam ko kailangan nyo po ng tulong, kailangan nyo po ng guidance, kaya pakibigay nyo po sa akin yung para ma-contact ko kayo personally para naman matulungan ko kayo. Alam ko na nangangailangan kayo ng alalay at tulong sa pagbubukid. Salamat sa mga nagchat-chat po sa atin, sa mga nagtatanong po sa atin. Hangad ko po na umunlad, kumita kayo at tumaas yung status ng inyong pamumuhay bilang farmer. Nakikita niyo po yung katabi ko na tabako. Ayan. Ang ganda po yan. Kaya ganyan po kagandang lupa dito. Yan sa kabila, sabi ko na sa previous na video, ang sa kalahating hektarya, ang nakuha lang niya dyan mahigit 4 na tonelada. So yung sa atin kulang 6 yung ating nakuha na dry. Kaya mas malaki yung aking napagbentahan kumpara sa kanya, dahil ito ay mas malalapit, saka sa uniform na medium yung kanyang size. Ang target ko ngayon na talagang mapalaki yung bunga para ma-achieve ko yung target natin na 16 tons per hectare. Sa ngayon, failure tayo, pero sa outcome natutuwa po tayo dahil napakalaki ng ating napagbentahan. So maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. Sumubaybay kayo, patuloy po ninyong
abangan yung ating video para makita po ninyo, makuha po ninyo yung mga detalye kung paano mag-alaga, magpalaki at magparami ng aanihin sa inyong bukid o sa inyong mga pinagtatamnan. So ang sili pataas po ang presyo, kaya ating inaasikaso po yung ating sili ngayon. At maraming salamat sa inyong panonood, pagsubaybay. God bless po.